sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Alam mo, marami talaga ang nagtatanong kung pwede bang bumili ang Pilipinas ng mga fighter jet na gawa ng Japan. Lalo na itong Mitsubishi F2 na tinatawag minsan ng iba bilang Zero Viper, kahit di naman ito ang opisyal na pangalan. Sa mga naunang ulat, hindi tuwirang binanggit na ang Mitsubishi F2 Viper Zero ang tinutukoy ni Commanding General Lieutenant General Arthur Cordura ng Philippine Air Force bilang mga Japanese fighter, kaya't inakala lamang ng Max Defense Philippines na ito nga ang tinutukoy niya. Ngunit lumalabas na ang pahayag niya ay talagang tumutukoy sa F2 kahit hindi ito malinaw na nailahad sa mga ulat ng ibang media outlet. Tulad ng dati naming nabanggit, ang Mitsubishi F2 Viper Zero ay wala ng produksyon sa kasalukuyan. Bagamat plano na ng Japan na palitan ito, hindi ito agarang isa sa katuparan dahil nakatutok pa sila ngayon sa pagpapalit ng mas matatandang eroplano gaya ng Mitsubishi McDonnell Douglas F-15CJ DJ Eagle. Naniniwala ang Max Defense Philippines na maaaring ito ay isang PR, Public Relations Statement na may kaugnayan sa kamakailang pagbisita ng Japan Acquisition, Technology, and Logistics Agency sa Basa Air Base. Ngunit posible rin na may pag-uusap o plano sa pagkuha ng mga second-hand na F2 Viper Zero mula sa Japan, lalo na kung inaayos ng Japan ang kanilang schedule ng pagre-retiro ng mga eroplano. Posible ring maglipat ang Japan ng isa o dalawang squadron ng F2 Viper Zero sa Pilipinas at palitan ito ng mga mas modernong F-35 Lightning II JSF bilang hakbang upang palakasin ang kakayahang pandigma ng Philippine Air Force sa harap ng banta ng China, isang estratehikong galaw na makikinabang din ng Japan. Para maintindihan natin ito, kailangan muna nating kilalanin kung ano ba talaga ang F2. Ang Mitsubishi F2 ay isang makabagong fighter jet na gawa ng Japan, pero base ito sa American F-16 Fighting Falcon. Parang mas malaki at mas pinalakas na bersyon ng F-16. Mas malapad ang pakpak, mas malakas ang radar, mas marami siyang kayang dalhin na armas. Isa ito sa pinakamodernong jet na ginagamit ng Japan Air Self-Defense Force. Kung titingnan mo sa papel, oo, pwedeng bumili ang Pilipinas ng F2. Kaalyado naman tayo ng Japan, pareho pa tayong may magandang relasyon sa Amerika. Pero sa totoo lang, hindi ganun kadali. Ang dami kasing balakid. Ang F2 ay huling ginawa noong 2011 pa. Sarado na ang linya ng produksyon. Ibig sabihin kung bibili man tayo, galing na ito sa second-hand o mga lumang gamit ng Japan at wala pang senyales na gusto nila tayong bigyan. Hindi rin sila basta-basta nagbibenta ng frontline jets nila. Matagal nang bawal sa Japan ang mag-export ng mga sandata dahil sa kanilang batas pagkatapos ng World War II. Noong 2014 lang sila nagluwag ng konti, pero hanggang ngayon, sobrang kontrolado pa rin ang proseso. Bawat benta ng military equipment kailangan dumaan sa gobyerno at dapat siguradong tugma sa interes ng Japan. At ito pa, wala pa silang naibebenta kahit isang fighter jet sa ibang bansa, kahit sa mga kaalyado nila. Kung ikukumpara mo, ang F2 ay nasa halos 100
20 hanggang 130 milyong dolyar kada isa. Mas mahal pa sa F-16 na nasa around 80 milyong dolyar at sa Gripen na nasa 60 milyong dolyar. Kaya kung kulang sa budget ang Pilipinas, siguradong mas pipiliin natin ang mas mura pero kayang tumapat. Ang kasalukuyang jet ng Philippine Air Force ay ang FA-50PH, isang light fighter trainer na gawang Korea. Kung bibili tayo ng F2, kailangan natin mag-setup ng bagong training system, maintenance system, logistics at spare parts. Dagdag gastos ulit yan. Sa ngayon, ang Pilipinas ay nasa ilalim ng AFP Modernization Program at naghahanap tayo ng mga multi-role fighters, MRF, para sa Philippine Air Force. Ang tatlo sa mga nangunguna sa listahan ay Saab JAS-39 Gripen mula Sweden, F-16 Block 70 Viper mula Amerika, KF-21 Boromai na gawa sa South Korea, kapwa pareho silang aktibong binebenta, ginagamit na ng maraming bansa maliban sa KF-21, na under development pa at may mas abot kayang presyo. Mas madali rin silang i-integrate sa mga sistema ng Air Force natin.